Ang ating pong devotion this morning is the beginning of life. Yung pasimula or the very source of life. The beginning. The word beginning is Genesis, no? The Genesis of life. Alam niyo, ang isa sa gusto kong makita po natin from the very beginning ay ang ating Panginoong Heso Kristo. While studying this, I am so emotional. Grabe po yung aking pong pasasalamat. There's tears shedding on my cheeks in giving thanks to God for this message, because I have seen the power, the anointing, the greatness of our Lord Jesus Christ. Nang prayer ko sa mga hindi po nakakilala at hindi nagbibigay ng parangal at pagsamba sa Kanya, ay mabuksan ang kanilang kaunawaan. Dahil we must know who our Lord Jesus Christ. Hindi lamang po siya nagsimula nung ipinanganak siya ng isang babaeng birhen na si Maria, kundi from the very beginning, He was there. Actually, the beginning of life is Jesus Christ. Pag-isulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. The beginning of life is Jesus Christ. He is the beginning. He is the source. He is the fountain of life. Pagbabasahin po natin ang Genesis chapter 1, ito ay hindi lamang po tungkol sa creation, kundi ito po yung blueprint. Pag sinabing blueprint, ito talaga yung plano ng Diyos from the very beginning. Alam niyo, kapag tayo magtatayo ng bahay o building, may blueprint po yan. Bago po yan maging physical, literal na maitayo na building, meron po yung blueprint. So, in Genesis chapter 1, it is a blueprint of history. At lahat po ng creation doon, no? Every creative act in this book, in the book of Genesis, it points directly to Jesus Christ. So, ang gusto kong makita ngayon ay si Jesus. Tingnan natin si Jesus dito po sa Genesis chapter 1. Number 1, we can see that Jesus Christ is the architect of creation. He is the architect of creation. Siya ang gumuhit ng pagkalikha. At siya rin ang nagbigay ng buhay. Genesis chapter 1 verse 1 says, God created the heavens and the earth out of nothing. The earth is formless, empty, and full of darkness. Yan ang kalagayan ng mundo. Walang kalaman-laman, walang anyo, puno ng kadiliman. Walang nabubuhay. So, ibig sabihin ho ay paano nagkaroon ng buhay dito sa mundong ito na kapag tayo pupunta sa iba't ibang lugar, makikita po natin ang mga kabundukan, napapanganga tayo, napapawaw tayo sa ganda. Ang mga nabubuhay na mga halaman, ang mga nabubuhay na mga hayop, mga nabubuhay na mga ibon, iba-ibang kulay, ang ganda po ng kulay ng kanila pong mga pakpak, no? Ang kanilang mga balahibo. Sino po ang architect ng lahat ng yan? Kaya kapag meron kayong nakita sa ibang lugar na pinupuntahan niyo, mga kapatid, nawa ay inyo pong maalala na ang architect ng lahat ng nabubuhay, ang ganda ng mga nilalang, ang ganda ng mga tanawin na ating pinupuntahan, it is Jesus Christ. Paano natin malaman ito? If in Genesis chapter 1 says, God created the heavens and the earth, the Aleph Tav, the Alpha and the Omega, is already in there during the creation. Kapatid, ang katotohanan, Jesus is the active agent and sustainer of all creation. Pag sinabi po nating agent or
our sustainer, or the giver, the beginning, the very source, the fountain of all creation that has life. Ibig sabihin ho, sa Kanya nagmula ang buhay na yan. Ang liwanag po yung pagkasabi, revelation ng Lord kay John. In John chapter 1, verse 3, all things were made through Him. Lahat ng bagay ay nalikha, nangyari sa pamamagitan niya. Verse 3 po ng John chapter 1, through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So speaking to Jesus Christ, the Verbo, the Logos, the Word from the beginning that was with God, without Him, without Jesus Christ, wala pong nalikha. Walang may buhay. Bakit? Sa Kanya po nagmula ang buhay. He is the architect of creation. Yan po ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, na siyang namatay, nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Kaya, while meditating on this, I am so amazed with this power, with this wisdom that our Lord and our King Jesus Christ has. And yet, He died for you. He died for me. So amazing. Kaya kapag nagme-meditate ka, wow, ito po yung makapangyarihan sa lahat. Arkitekto ng lahat ng arkitekto. At sa pamamagitan niya nagmula ang lahat ng may buhay, nagmamahal sa akin. Kumakalinga sa akin. He's taking care of me. Praise God. Another verse is in Colossians chapter 1, verse 16 and 17. No? All things were created and hold together. Tingnan nyo, lahat ng creation. Actually, hindi lang itong earth, hindi lang yung earth kundi all creation, even the universe. Kung meron mang pong buhay doon sa ibang planeta, at maging yung mga stars, actually ang mga stars buhay po yan Ang mga stars, they are in their places because it is the architecture of the Lord. Ang Diyos din ang arkitekto ng mga bituin ng mga planeta. Kung saan sila nakalagay, perpektong pagkakalagay nila dyan. Ang Diyos sa pamamagitan, ang Panginoon Jesucristo, ang arkitekto ng lahat ng yan. At lahat ng bagay ay they are held together through Him. I love this. Oh, what a beautiful illumination, revelation, understanding na ang Panginoong Jesucristo ang nag-hold together ang lahat. He holds together those stars. He holds together those planets and even this earth. Alam natin po yung mga napapag-aralan dyan po sa science na meron pong tamang takbo ang ating earth. At hindi po pwedeng umalis sa kanyang kinalalagyan because ang kaunting pihit lamang na mapalapit sa araw, ito po'y magkakaroon ng matinding init. At konti lang po na paglayo naman sa araw, magkakaroon ng matinding lamig. So kinakailangan, nandoon po sa kanya pong kalagayan lang. At yung ikot niya, kinakailangan ay tama lang. Okay? Alam niyo ba na ang Earth at lahat ng naririto at maging yung mga galaxies, the stars and the planets, they are all hold together through our Lord Jesus Christ. Saan natin mababasa yan? Here, in Colossians 1:16. In Him all things were created, things in heaven and on earth. See? Hindi lamang po dito sa earth, but even those are in heaven. Visible and invisible. Maski yung mga hindi natin nakikita. Hawak ng Panginoon. Control ng Lord. Wow. Could you imagine the power that our Lord, our King, our Savior, Jesus Christ has? Could you imagine
The one who died for you, yung kapangyarihan na meron siya. The wisdom na meron siya. Kaya nga dapat pag meron tayong makikitang mga kamangha-manghang mga bagay, wow, what a creation of our King. Whether thrones or powers or rulers or authorities, sabi rito, all things have been created through Him and for Him. Lahat nalikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya nga po, Kanya lahat yan eh. Mga kapatid, lahat ng bagay na meron dito, kay Lord lahat yan. Maski yung mga tao, kay Lord yan. Yung pong mga nakikita yung kamangha-manghang bagay, kay Lord yan. Yung mga pinag-aagawan ng mga tao, kay Lord yan. Yung mga nakikita mo sa kalawakan, kay Lord lahat yan. All things have been created through Him and for Him. He is before all things. And in Him, all things hold together. I really love and I pray that you understand dito po sa verse 17 ng Colossians chapter 1, yung sinasabi that all things, in Him, all things hold together. Ibig sabihin, napapanatili po sa kanilang kinalalagyan upang magkaroon ng kaayusan ang mga bagay dito sa mundo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng bagay ay nasa kaayusan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So He is the architect and He is the author. He is the origination, the genesis, the beginning of all life and every beautiful things na nakikita mo sa mundong ito. Maging yung mga hindi pa natin nakikita, kasi sabi rito, visible and invisible. Wow! Kaya nga pag meron tayong mga nadidiscover, na-amaze tayo, na hindi pa natin nakita before, wow! Akala natin parang nag-self-existing lang yung mga bagay na yun. Now, they were all created by God. Sabi nga ng Hebrews chapter 1, verse 2, God made the universe through His Son. Ang mundong ito ay nalikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. In these last days, sabi sa verse 2 ng Hebrew, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, namely Jesus, whom He appointed heir and lawful owner of all things. Kaya po lahat po ng bagay sa mundo, ang nagmamay-ari yan ng Panginoong Yesus. Oh, glory to God. Oh, kamangha-mangha. Namamangha tayo at minsan nagkakaroon tayo ng amazement doon sa mga taong mayayaman, no? Pero si Lord, siyang may-ari ng lahat. The one who died for you, the one who loves you, He is the owner of everything. And through whom also He made the universe. Kapatid, if Jesus holds the entire universe together, He can hold your life together. Anong hindi niya kayang hawakan sa buhay mo? Kung inilalagay niya sa kaayusan ang kanyang nilikha, ang universe. Kasi kung wala na sa kaayusan yan, magugulo yan. At tulad niya, yung mga nangyaring lindol, still, God is in control. Actually, yung earth po, kung bakit nagkakaroon ng lindol, nagkakaroon po ng puwang sa kailaliman. No? Nagkakaroon ng gitla sa kailaliman. Kapag po lumalaki yon, dahil siyempre, ang mundo po ay nangangawit din no, sa kalooban, nagkakaroon po ng pagsalansan yan. Ibig sabihin, ay gumagalaw siya para isalansan sarili niya. Okay? Ngayon, humihinto, maya-maya, isasalansan niya ulit, kaya meron pong tinatawag na aftershock. May mga nangyayari pong ganyan. But still, God is in control. Now, kapag gumalaw po lalaga ang lupa, marami pong nayayanig. Mga kapatid, dito natin makita na kapag wala na pong control ang mga bagay-bagay sa mundong ito, pag wala ng control ang mga galaxies, wala na sa control ang mga stars, wala na sa control ang mga planeta, ang Earth na kilalagyan natin, pag wala ng control, yung pong mga bato ay naglalaglagan na yan, no? Yung pong
matataas na bundok titilapon sa dagat, at ang tubig naman sa dagat dahil wala ng kontrol aakyat sa mga kabundukan, mamamatay lahat ng tao. But still, God is control. He is in control. And take note, my friend, if God is in control of every living things, galaxies, the entire universe, He can hold your life together. When your world feels like it is falling apart, look to the one who sustains atomic structures and galaxies alike. Tingnan mo, siya na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya, have faith. Have confidence, kapatid. Magkaroon ka ng confidence ng Lord ang may control ng lahat ng bagay. Maring hindi mo nakikita ang pundasyon kung paano niya kinokontrol, but just have faith in Him. Minsan nga, naisip ko, dumadaan ako sa mga magagandang tulay. Meron pong mahabang tulay doon sa amin, sa Cagayan. No? Yung pong parang hanging bridge po doon sa Magapit. Pag titingnan mo, parang tali lang siya. Pero bakit dumadaan tayo doon na payapa? Panatag. Bakit ka dumadaan doon na panatag? Kahit hindi mo kilala kung sino yung gumawa nun at sino yung architect nun, hindi tayo nag-aalala. Panatag tayong dadaan. Hindi babagsak, hindi guguho yung tulay na yon. Kahit wala po siyang poste sa gitna. Ang tanging nag-hold ay yung pong bakal, no? Na parang tali. Hanging bridge nga ang tawag bakit ako payapa, panatag? Nagtitiwala ako doon sa gawa ng architect na pumasa doon sa pamantayan ng gobyerno. Kapatid, kung may tiwala tayo sa mga gumagawa ng mga ganyan, payapa, dapat tayong pumayapa na siyang arkitekto ng mundong ito at arkitekto ng ating buhay ay kaya niya. Maganda ang pagkakalikha, maganda ang pagkakagawa, at maganda ang plano niya sa buhay natin. Have peace, my friend. You have to lean on yourself and be at peace every day of your life. Meron siyang magandang plano sa iyo. So, that is our Lord Jesus Christ. He is the creator or architect of all creation. No? Jesus Christ is the architect of all creation. Naisulat niyo ba yan kanina? No? Jesus Christ is the architect of all creation. Pangalawa, Jesus Christ is the living word. Ano ba yung living word? Meron bang kaugnayan ang living word doon po sa creation? Well, in Genesis chapter 1 verse 3, ang una pong sinabi, ang sinabi po doon is God spoke. And God said, ibig sabihin, nagsalita ang Diyos. Kung walang salita, walang nalikha. God said, all things in this world was created through words. Kung walang naipahayag na salita, walang nalikha. At alam niyo ba yung salitang yon? The words of the Lord, let there be, to bring forth existence, that is Jesus Christ. Friend, Jesus Christ is the literal spoken word of God made flesh. We know the story. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino itong salita na to? Yung salita na naging laman, naging tao, according to John chapter 1 verse 14, that the Word became flesh and dwelt among us, it is Jesus Christ. At binanggit po yan in Hebrews 11:3 that the world's framed by the Word of God. Meaning, the Word of God, hindi lamang po yung binigkas na salita, pero yung tinutukoy na Word of God dito, mga kapatid, is no other than Jesus Christ. Now, sabi dun sa Hebrews 11:3, the world's framed or the worlds was created, no? Through words. Through the Word of God. By faith, we come to understand that the universe was made
was prepared, was framed, no, by the spoken word of God. So that what is visible did not originate from material things that could be seen. Ito pong nakikita po natin, mga kapatid, hindi po ito nalikha sa pamamagitan ng bagay na material. Nalikha ang mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God. And you know who's the Word of God? It is Jesus Christ. Eto na, Revelation chapter 19 verse 13. His name, the name of Jesus Christ is the Word of God. He is clothed in a robe soaked in blood, and His name is called the Word of God. Wow! Hallelujah! Jesus Christ is the Word of God. Kaya nga po nung nagsalita ang Diyos, the very first word of God, let there be. Nung sinabi niyang let there be, when God spoke, that word that brings creation into this world is no other than Jesus Christ. Friend, God's word are not empty sounds. Pag nagsalita ang Diyos, may buhay, may kapangyarihan. Pag nagsalita ang Diyos, may himala. Pag nagsalita ang Diyos, merong created power. It carries a creative power. The Word of God has a creation power. And you know what? The Word of God never fails and never ceases its power. And it never fades. Never fails, never fades, and never ceases in its power. Yan ang salita ng Diyos. Now, I want you to understand this. Nung sinabi ni Lord, let there be, binuksan ni Lord ang kanyang bibig. Ang salitang yan, mga kapatid, is no other than Jesus Christ. Because the Word of God, according to Revelation chapter 19 verse 13, is Jesus Christ. The Word is framed, no, through the Word of God, according to Hebrews chapter 11 verse 3. And this Word was with God from the very beginning. And without this Word, nothing was created. And this Word became flesh, and that is Jesus Christ. Now, I want you to understand, my friend, that these words is powerful. Even the word that is written in your Bible. It is life. Hindi lamang po siya may buhay ang salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ay buhay. God's word is life. When you read the scripture, you are not just reading history. You are exposing your heart to the same voice that commanded the stars into existence. Kaya nga po, hindi lang tayo nag-gain ng knowledge when we are reading the Bible. But we are diving into the source of life. We are diving into the very miraculous power of God. That is the Word. See? The involvement of Jesus Christ in creation. Makapangyarihan. Kaya habang minemeditate ko ito, Lord, ang daming hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Ang daming hindi nagpapahalaga sa Kanya. Yung iba nagtitiwala ng higit sa kanilang sarili na para bang kaya nilang i-provide ang kanilang pangangailangan sa kanilang sariling lakas at karunungan, and they are not leaning on to the power and to the ability of the Lord. Mga kapatid, if you're gonna seek first God, I tell you, you're gonna experience everything that you need in this life. Provision, healing, wisdom, whatever it is. Inalikha nga eh. Ang mundo na kinalalagyan natin, are you not amazed with the world that we are in? Kahit saan ka pumunta, minsan parang nasabi natin, wow, ang ganda ng China. Ang ganda ng mga gawa ng China, mga kapatid. Hindi po Chinese ang gumawa nun, ang Diyos. Ang ganda ng lugar ng Japan. Ang ganda ng Korea. Ang ganda ng Switzerland. Ang ganda ng New Zealand. Ang ganda ng Australia. Mga kapatid, hindi po mga Australian, hindi po mga Koreanong gumawa nun, ang Diyos. It is God who
created the beauty of all things that they've seen. Diyan sa Canada, yung nakikita niyo pong falls diyan, ano? Nagaraya ba 'yon? Ano? Niagara Falls. We are amazed, mga kapatid. It is God. O ba pwedeng sabihin natin na hindi, ang gumawa naman nun ng mga tao eh. Man-made. Okay, sabihin na natin, for argument's sake, tao ang gumawa. Pinaganda nila lalo. Pero sa totoo lang, yung mga natures na yan nandyan na. Pinaganda ng tao. But the wisdom of man comes from God. Why? Because man was created in the image of God. Hallelujah! Glory to God! I love what I am hearing. I'm so excited to expose and reveal Jesus Christ to every one of you. And my prayer is that once you understand this Jesus, who is the architect and the very word that brings life into this world, you're going to worship Him. You're going to put your trust in Him. He loves you, and therefore, you can love Him back. Hallelujah. He is clothed in robes soaked in blood, and His name is called the Word of God. Now, when you read the scripture, again, you are exposing your heart to the same power, the same voice of command the stars into existence. Mga kapatid, ang salita ng tao, nakakadismaya. Minsan, di ba, we are dismayed with many people's promises. Kaya nga nawawala na tayo kasi lalong-lalo na, di ba, ang dami pong nasaktan, na-scam, na-discourage dahil sa salita at pangako ng tao. Minsan gumagawa tayo dahil nagtiwala tayo sa pangako ng tao. Na-scam tuloy. Nakuhanan ka tuloy. Pero mga kapatid, ang pangako at salita ng Diyos, maaasahan. Kaya kung meron ng mga dismayadong karanasan sa mga nakaraan, kapatid, put your trust in the one who created the world, that His word, when enters into this world, nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay ng buhay. Okay? Human promise with a divine decree. Yun po yun. Tingnan natin yung contrast nun, no? Ang sabi ng tao ganito, I will try to help you. Gawin ko. Yung iba nga, may pangako pa talaga. Gawin natin lahat. Legit ito. Yan, legit ito. Doon tayo nadadali, no? Doon sa pangako ng tao. But sometimes, pwedeng ang tao ay totoo ang puso. Wala siyang planong mandaya, sumira. Gusto kanya talagang tulungan, pagpalain. Kaya lang, may limitasyon ang kakayahan ng tao. But when God speaks, the universe moves. When God speaks, life comes in. When God speaks, glory to God. Mula sa wala, mula sa formless, empty, and full of darkness na mundo, when the Word of God enters in, and that is Jesus Christ, glory to God, it brings life unto you. His words carry the immediate power to execute His will. Ang salita ng Diyos ay may dalang kapangyarihan para gawin ang kanyang kalooban. Kaya kapatid, when you hold on to the Word of God, you are giving your faith unto Jesus Christ. Kaya see the promises of God. Look on to the promises of God. His Word. He sent His Word and heal all the disease. Sabi nga ng Bible, di ba? In Psalms. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling niya sila lahat. Pinagdala ng Diyos ang kanyang salita at nagligtas silang lahat. Alam niyo ba na yan po ang gustong-gustong tanggapin, alamin ng mga tao kapag meron po silang kinakatakutan? Ang mga Israelita, kapag meron po silang mga panganib na kinakaharap, may mga digmaan, no?
Yan po yung gustong-gusto ng mga propeta o mga hari na nagtitiwala sa Diyos. They want to hear the word of the Lord. Sabi nila, anong sabi ng Diyos? Kumuha kayo ng propeta kasi mga propeta, yun po yung kinakausap ng Diyos para ibigay ang salita sa mga tao. So yung po mga nagtitiwala sa Diyos, sila yung umaasa na kapag ang ang salita ng Diyos ay natanggap nila, yun ang magbibigay ng tagumpay sa kanila. Yun ang magbibigay ng direksyon sa kanilang buhay at magkakaroon sila, makakamtan nila ang tagumpay. Kaya nga po, napakaganda na ang mga hari nung araw, sila ay laging sumasangguni sa mga propeta, tinatanong, ano ang salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng tagumpay sa kanila. I pray na ganyan po ang mangyayari sa mga leaders natin. Ano ang salita ng Diyos? Ano ang sinabi ng Diyos? At ganyan din ang dapat na mangyari sa buhay mo, kapatid. Sa iyong sitwasyon ngayon, ano ang salita ng Diyos? Ano ang sinabi ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay pag-asa. Ang salita ng Diyos ay breakthrough. His words carry the immediate power to execute His will. It will bring victory unto you, my friend. Oh, glory to the name of Jesus Christ. And nothing is too hard for the Word of God to accomplish. Wala pong salita ng Diyos na hindi nangyari at naganap. Walang salita ng Diyos na hindi napangyari. Kaya mga kapatid, again, we can see in the beginning, Jesus is the architect of creation, and Jesus Christ is the Word that God spoke in creation. Power. He is the Word of God. And He is the Word of God living in you right now, living in me right now. It brings victory unto us right now. Oh, Father, thank you for your word today. We're going to continue, Lord, to know more about Jesus Christ every day of our life. Salamat sa revelasyon. Oh, ang kapangyarihan ng paglikha sa magitan ng salita at yan ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi nagpe-fade, hindi nagpe-fail, hindi nagbabago. It's in us right now. Thank you, Abba Father. I bless everyone listening in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone, for joining Pastor Walter. And tomorrow, we're going to continue our devotion with this, the beginning of life. No? The beginning of life. At if God is touching your heart to be a partner with us in bringing this revelation of Jesus Christ to all people, no? Bringing Jesus Christ, the giver of life, the source of life to all people, no, sa mga mission natin, then you can send any amount of love support, love gift. Nandiyan po ang CP number natin, yan po ang GCash number natin. Any amount is very much appreciated. Thank you so much for your partnership, everyone.